So, first gala trick gamit yung Samyang 14mm 2.8 and grabe ang lawak, super wide. Naninibago ko. First super wide ko talaga to eh. Pinaka wide ko na gamit before is 24. Oops, liwanag. So yun, pinaka-wide ko na nagamit before this is 24mm. Yung nasa 24 to 70 ko na lens. So ayun, ito naman. And parang may flicker pa rin. Anyway, let's go. Road trip muna. Hindi ko alam kung bakit pero ang traffic. Drive tayo papuntang Truro, which is almost an hour away. So around 100 kilometers or less. Tingnan natin kung kakayanin ng ganito lang yung gas. Hopefully kaya kasi highway naman eh. Cruise control lang, hindi ako pasaway. Sana wala masyadong construction para hindi masyadong stop and go yung traffic. So let's go pare, let's go. Kasi kung wala ka rin trabaho dito sa Maynila, may anong gagawin mo sa pera? Lapit lang tayo sa downtown Truro. And ang katapat mo, ganda yung lugar. Daming mga store. O baka bago lang, kaya nagkagandahan din ako. Tapos meron nang nakita na parang open grounds. Daanan ko lang. Parang ano siya? Equivalent siya ng Halifax Commons. So, mukhang may sineset up na tugtugan. Makulimlim pero sana hindi ibagsak para naman matuloy. And malapit na ako dun sa bibilang ko ng lens. So, may ulit. Ito na yung Sony Zeiss 16 to 35 f4. And I think tama lang yung 16mm for me. Tapos ang masaya, may autofocus na. Yan, nakikita ko nakasunod sa mata ko yung focus. And not too wide. Tama lang. F4 is a stop darker compared to sa Samyang f2.8. Pero it shouldn't be too bad. Mas versatile with the zoom range 16 to 35. So, mas okay to. Let's see. Let's go. Subukan pa natin around dito sa Truro. Bye-bye, Samyang. Bye-bye. So, yun na nga. Ang nangyari, after ko kumain ng early dinner / late lunch dito sa Murphy's Fish and Chips sa Truro, hindi na ako nakalibot gaya ng pinlano ko. Kasi nag-message na sa akin yung seller ng libro na bibilhin ko and tinignan ko sa map yung location niya. It turned out na 40 minutes away pa siya galing dito sa Truro. So medyo late na rin, and para maiwasan na gabihin sa daan kahit na 9 PM pa naman lumulubog ang araw dito, ang ginawa ko na lang is pinagpaliban ko yung paglibot sa downtown Truro, and then nagdrive na ako papunta doon sa seller ng mga libro. Then siguro sa susunod na lang ako gagawa ng another video, a proper tour around downtown Truro and kung ano pa man yung makikita doon. Pero sa ngayon, talagang ang nangyari lang is nabili ko yung lens, and then nabili ko yung libro na gusto ko, and yun, uwi na. Then kumuha ko ng ilang clips habang nagmamaneho, which is not recommended
ano lang ako, matapang / tanga / pasaway. So, yun. Siguro, next time, magsama ako ng ilang friends since summer naman, panahon para gumala, sulitin yung environment. So, yun. Maganda yung mga park dito since maintained naman sila ng government. Isa yun sa mga na-enjoy ko dito kasi kahit saan ka pumunta, malamang sa hindi, meron kang park na mapupuntahan na malinis. So, kumbaga, relaxing, libre, as an immigrant din nakakatulong yon para mapahinga yung utak ko sa mga bagay-bagay na dapat inaalala. Yun. So, di ko alam kung paano tatapusin yung video na to dahil dapat maglilibot pa talaga ako. And ayoko naman ipakita lahat ng kalokohan na pinagkagawa ko habang nagmamaneho. I mean yung pagmamaneho ng, let's say, hindi masyadong safe. So, load ko na lang dito yung gas yung video ko sa gasolinahan, then that's it. Maraming salamat. So, subscribe kayo. Susimulan ko nang gumawa ng mga videos about Halifax or Nova Scotia, and then pag naubos na yung mga lugar na pwedeng dayuhan dito or ipakita, and nalabas tayo ng Nova Scotia, punta tayo sa ibang Atlantic provinces, New Brunswick, PEI, and then kung pagpalain man malibot natin yung buong Canada. Yan. Maraming salamat. Subscribe kayo, like the video, or mag-drop kayo ng comment kung anong masabi nyo, kung anong gusto nyo makita sa channel na to. And yun, maraming salamat ulit. Kita-kits na lang sa susunod na video. Tarik na tarik ang araw. Reload time, halos paubos na yung gas ko. Less than 10% na lang. Pero parang mas mahal dito yung regular. Nasa Truro ako. Parang ang alam ko nasa 168 lang sa Halifax. So mag-load up lang ako ng around 20 liters para makauwi. And then doon ako mag-full tank sa Halifax. Diba? Para mas tipid ng konti, pero tipid pa rin. Ayan. Ha! Okay na yan.